medyo asa na yung mga taong tingin natin maninindigan. Asa na yung mga media na sa tingin natin maninindigan para sa katotohanan. Asa na yung mga media na sa tingin natin walang kinikilingan. Asa na kayo? I'm sure hindi ganyan ang iaasal nyo kung patungkol kay Tatay Digong ito. Tinanggi ng Department of National Defense at ng National Security Council ang umano'y panibagong kasunduan ng pamahalaan ng Pilipinas sa China. Ayon kay Defense Secretary... Kayo naman pala may kasunduan sa China eh. Tingnan nyo, mga double standard kayo. Oh, may sila pro-China. Ano sabi ng China? May kasunduan ng China sa kanila. Oh, kayo naman pala eh. Explain nyo yan. Mapakinggan natin explanation. Libot Idoro, walang katotohanan ang claim ng Chinese Embassy tungkol walang katotohanan sa umano'y kasunduan ng China at Pilipinas pro-China kayo. hinggil sa pangangasiwa sa Ayungin Shoal. Bagaman hindi na idinetalye pa ng Chinese Embassy ang sinasabi nitong bagong kasunduan, sinabi nito na nakausap nila sa nasabing agreement ang Western Command ng Pilipinas. Base pa umano sa Westcom, aprobado ang kasunduan ng ilang mga opisyal ng Pilipinas, kabilang na ang Defense Department at NSC. Giit ni Secretary Teodoro, walang kinalaman ang DND sa anumang kasunduan sa China. Maging si National Security Advisor Eduardo Anyo, mariin ring pinabulaanan ang nasabing agreement sa China. Tingnan muna natin ito, ha? Sinabi nila, wala daw katotohanan. Okay? Pero yung China mismo, sinabi na meron silang kasunduan. May secret agreement pala kayo? Oh, yun ang sabi. Ngayon, sabi nila hindi totoo. Okay? Eh yan din ang sinabi, yan ang sinasabi rin ni Tatay Digong, ni PRRD. Wala pong secret agreement ang China. Eh di parehas lang kayo ngayon. Tama po ba? Parehas lang ang lugar nila. Sabi nyo, hindi totoo yung tungkol dyan sa China na yan. Sabi ni PRRD, hindi rin totoo. Parehas lang kayo, hindi totoo. Kung gusto nyong imbestigahan si PRRD, kasi yan ang sabi sa kamera eh. Diba? Dapat maimbestigahan ito. Yan ang sinabi narinig ko yan, sinabi ni Tamba, dapat maimbestigahan itong secret agreement ni Duterte sa China. Eh, sinabi na nga ni Tatay Digong, walang secret agreement. Tigas ng ulo. Eh, ito rin, meron kayo daw secret agreement. So, ibig sabihin, pag mga kaibigan ninyo, maniniwala kayo? Pagka Duterte, hindi kayo maniniwala? Hello? Double standard yun. So, kung iimbestigahan nyo Duterte, imbestigahan nyo rin tong DND. Kahit pa sinabi nilang wala. Kasi parehas naman silang sinabing walang secret agreement. Tama po ba? Tama-tama. Tama po ba? Parehas sila walang secret agreement. Bakit isa lang papaniwalaan nyo? Bakit isa lang iimbestigahan nyo? So kung paniniwalaan nyo yung secret agreement ni Tatay Digong kaya iimbestigahan nyo, ganun din sa kabila dapat. Sabi nga eh, kung pagkakaalala ko, not verbatim, ito sinabi ni Tamba. Oo. May nagsasabi, totoo yung secret agreement, may nagsasabi, hindi totoo. Kaya nga, dapat nating imbestigahan. Tama ka dyan, Tamba. Same thing, i-apply mo yung sinasabi mo dito sa DND. May nagsasabi, totoo yung secret agreement ng Pilipinas sa China. Itong DND. At may nagsasabi rin hindi totoo. Same, di ba? I therefore conclude, i-apply mo rin. Imbestigahan mo rin. Kasi nga may nagsasabi rin na hindi totoo, may nagsasabi rin totoo. Checkmate kayo dito. Lalabas kayong double standard. Lalabas kayong ipokrito rito. Pagka sa kanila naniwala kayo, kay Tatay Digong di kayo naniwala. Eh kayo, tanungin ko, sa mga manunood ng replay, sino mas may credibility? Si PRRD, ito si Gibo.
Secretary Gibo. O kayo na mamili. Sino mas kapani-paniwala? Di ba? Eh kayo naman pala may secret agreement eh. Sa manunod ng replay, lagay nyo rin sino mas credible? Si PRRD o ito? Ang DND sa anumang kasunduan sa China. Maging si National Security Advisor Eduardo Anyo, mariin ring pinabulaanan ang nasabing agreement sa China. Para kay Anyo, fake news at disinformation ang bagong... Ang ganda ng paliwanag ni Jason sa dyan sa salitang fake news. Before daw, wala yung salitang fake news. Okay? Yan po yung na-interview namin si Jason wala daw yung sa broadcasting, wala yung fake news. Yung fake news daw inimbento para hindi ka na mag-explain doon sa ibinabalita. Sabi mo lang, ano ito masasabi mo rito na sa PIDEA leak ka, fake news. Ganun lang. Tapos na. Diba? Inimbento lang yan ngayon. Wala yan dati. Kasi dati mag-i-explain ka. Na-invento yan sa panahon na ang administrasyon ayaw mag-explain. Bahala kayo, mahula kayo. Na-invento. Ha? Tingnan nyo. Itong administrasyon na to, bingi, hindi na nakikinig sa atin. Hindi na nakikinig. Sabi dito, ang kape coach, ubos, kape tayo ulit. Naku, baka hindi na tayo niyan, ha? Mag-palpitate na tayo. Pahayag na ito ng China at iginiit na wala siyang nakakausap na sino mang opisyal mula sa Chinese Embassy, lalo na tungkol sa kasunduan na may kinalaman sa resupply mission. Ayan ang mga balita. O ano pang i-inventohin nila? Ano pang ibabalita na mainstream media? Ito. Hindi, wag ko na ibalita. Kasi balita ko na. Ng hanggang 16 na taong pagkakulong si Joel Escorial ang umaming gunman sa pagpatay sa mamahayag na si Percy Lapid. Ayon sa mga abogado ng pamilya ni Lapid, mula 8 hanggang 16 na taon ang sentensya ng Las Piñas Regional Trial Court, Branch 254. Sir Lacalia, shoutout sa iyo. Escorial, para yan sa kasong murder. Hindi pinagbigyan ng korte ang hiling ni Escorial na ibaba sa homicide ang kanyang kaso kapalit ng pag-amin niya sa kanyang naging papel sa krimen. October 3, 2022 nang mamatay si Lapid matapos pagbabarilin habang nagmamaneho pauwi ng Las Piñas. Patuloy pang pinaghahanap. Ano yan? So ano yan? Dagdag balita. Ano? Dagdag pantakip. Ano opinion ko dyan? Yan lang. Bigla na namang buhay na naman. O bukas baka si Tebes may balita ulit. Mamaya si Tebes naman. Para may binabalita ang mainstream. Hindi nila ibabalita yung PIDEA leaks. Hindi nila ibabalita yung may sug na yan. Pagpapalit-palitin nila yan. Bantag, Tebes, Pastor Kibuloy, ulit sila. Pantakip ulit ito. Ang tinuturong mastermind sa krimen na si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Habang namatay naman sa sakit sa puso noong Marso, ang isa pang inaakusahan sa krimen na si dating Bucor Deputy Security Officer Ricardo Sulweta. Mga kapatid, Julius Babaw. Galing di ba? Yaan po ang Pilipinas ngayon. Yan ang Pilipinas. Ang layo na natin. Alam mo kasi 'di ba? Ang media mainit 'yan sa balita eh. Yung mainit na balita. Bigyan ko kayo ng kwento. Halimbawa lang. Ang presidente natin ngayon si PRRD. Tapos iimbestigahan, nasa PIDEA leak siya. PIDEA document. Nasa listahan siya ng PIDEA. Tapos na-cancel ang rally. Nagra-rally ang opposition at kinancel twice.
Hindi, thrice na pati sa Bulacan. 2 Bulacan na nakakancel. Hot na hot yung balita na yan. Kung si PRRD ang presidente ngayon at siya ang involved sa balita, hot na hot yan. Talagang mayat maya ang balitang gagawin ng mainstream media dyan. Hindi nila tatantanan si PRRD. Gaya ng ginawa nila before. Ngayon wala na. Iba na. Kaya alam mo, masyadong halata eh. Masyadong halata itong kanilang pananahimik. Huwag na tayong maglokohan. Alam nyo yan. Kayo mga nasa media, alam nyo yan. Hindi ko kayo pinagbibintangan na bayaran kayo o tinakot kayo o meron kayong pabor na tatanggap. Hindi ko po kayo pinagbibintangan ng ganun. Pero, nakakaduda na po. The next performance will start momentarily.